sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Puri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Puri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Amen. Glory to God. Let's all welcome po Sis Grace for the Word of God.
Amen po. Again, praise God po and welcome po sa ating 15th day prayer of fasting. At welcome po sa lahat ng nanonood dyan sa Zoom at sa lahat po na nakikinig. Amen. So, ngayong araw na ito ay nagpapasalamat po ako at binigyan po ako ng calling ni God to share the word of God. Amen. Ang topic po natin ngayon is, ang title ng ating pag-aaralan ngayon is Righteousness, a Gift to Ungodly. Amen. At ito po ay makikita sa Romans chapter 5 verse 17. At before po tayo mag-umpisa, let us pray po. Hallelujah, 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 Lord. Salamat Panginoon sa araw na ito, O Lord God. Thank you, O Lord Jesus, at binigyan mo ako ng opportunity, O Lord God, na magiging kasangkapan mo, O Lord God, upang sa ngayon ay isi-share ko po ang iyong word, O Lord God, at we invite your Holy Spirit, Panginoon, na nandito, ikaw po ang mag-cover sa akin at sa lahat ng aking lalabas ng aking bibig, O Lord God, ang iyong salita lamang ang aking mailalabas ayon sa iyong mga revelasyon. Thank you, O Lord Jesus, at i-cover mo ako sa iyong blood of Jesus, O God, at salamat po, Panginoon. We bring back all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. So, ang pamagat po ng ating devotion ngayon is Righteousness, a Gift to the Ungodly. Amen. So, mababasa po natin sa Romans chapter 5, verse 17, says, "For if by one man's offense, death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of a gift of righteousness shall reign in life by one Jesus Christ." Amen. So, nung nabasa ko pong verse na ito, napaisip po ako. Kasi po, ano ba pong ibig sabihin ng righteousness na a gift to ungodly? Na parang iniisip ko po sa sarili ko na ako po ba ay Christian or ako po ba ay ungodly? So yung nabasa, yung nireveal po sa akin ni Lord na pinaalala niya sa akin na we all know na yung si Adan pa nung nagkasala siya, death reigned. But because sa offense ng kanyang pagkakasala, we brought condemnation upon the entire human race. And sa lahat po ng mga siblings niya is born into sin. So doon pala nag-uumpisa yung sinners po. Kasi po sa pagkakasala po ni Adan. So doon po nag-uumpisa kung bakit po tayo nahiwalay from God and sentenced us up to of death. But dahil po mahal po tayo ng Panginoon, so binigyan po tayo niya ng something that's much better, ng abundance grace and of the gift of righteousness reigning in our lives through the one Lord Jesus Christ. So dahil po sa pagmamahal ng ating Lord, binigyan po tayo ng a gift of righteousness na magre-reign sa buhay natin. So according din sa book na to, righteousness is one of the cardinal gift of God. But did you know that it was a gift to the world and not to Christian? It's a gift to the ungodly. Amen. So napapaisip ako, kaya ito yung naisip ko na bakit hindi gift ng Christian at hindi gift ng ungodly? So nagre-rebel na naman sa akin yung sinasabi ni Lord na sinner po tayo, nag-umpisa tayo ng sinner dahil po kay Adan, we are sinful, so yun po tayo tinatawag na ungodly. At because po sa pagmamahal ni Lord, pinadala niya yung anak niya si Jesus Christ upang tubusin po tayo sa ating mga pagkakasala. So that's why the Bible refers to Romans 4:5, Lord justify the ungodly, but to him that worketh not, but believeth in him that justify the ungodly, his faith is counted for righteousness. So, galing po tayo sa pagkakasala, and then tinubos po tayo sa anak ng Lord. So, yun po din justify ni God, justify ni God
about regarding ungodly. So ano po ba talaga ang ungodly? So naghahanap po ako ng meaning ng ungodly. Ang nakuha ko po is, ungodly means to those who are without God in their lives. Those who are separated from God. Those who are no comfort and no salvation. So yun pala ang ungodly. So naisip ko, sa unang sinabi niya, not for Christian but for the ungodly, iniisip ko parang may 50% nga, Christian naman ako, di ba? Pero, parang ano pa rin ako sa sarili ko na Christian ako. So ibig sabihin naka-receive na ako ng righteousness ni God, pero hindi naman ako perfect na katulad ni God. So we have noticed that God justified the notice it's that not say that he justified the Christians. The Christian did not receive the gift of righteousness. The Christian was born righteous. You were born as a righteousness of God when you were born again. So yun pala. So ngayon na clear na po ang isip ko regarding about na sinabi ni Lord na ang Christian pala, bakit sa ungodly po niya ginigift yung ano, kasi when we will born again, kailangan pala we will born again, kailangan pala tayong magiging new or reborn, ibig sabihin. So, according to Paul, the submission about righteousness in the book of Romans, chapter 5, verse 17 is a generic argument of the legality of righteousness. As it was accounted to Abraham, and therefore to all who believe in Jesus Christ, we may believe it's given to us as a gift, but not God give us a gift. So, di ba, sabi ni God na binigyan tayo niya ng gift, but that's not all that God give us as a gift. So, kaya pala niya sinasabi dito sa devotion natin na righteousness a gift to ungodly, kasi po para lang po yun sa mga ungodly yung righteousness na binibigay niya. At tayo po ay, as for me, as a Christian, so nire-receive ko na po ang righteousness ni God. Christian did not receive, for instance, in Romans 6:23 says, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Amen. So, ayun pala, yung sin pala natin, ang kapalit pala noon ay kamatayan, but the gift na binigay ni Lord sa atin is eternal life. So, ibig sabihin yung salvation natin. So, sabi niya, eternal life is given to sinners, not Christian. That is what a sinner receive to become a Christian. And a Christian is one who has eternal life, not who receiving the gift of eternal life. So, ang Christian pala ay has already an eternal life. Hindi pala tayo ang nagre-receive ng gift of eternal life. Kasi once na nagiging Christian na tayo, ibig sabihin, from sinful nature, na tinubos tayo ni Lord, at nagiging newborn na tayo, nagiging new life, ano ba ibig sabihin ng newborn? Nagiging we become a new creation. Yun pala ang newborn. We become a new creation. So, ang new creation, we become a new creation and we are born again. So, ibig sabihin, we are already righteous. We become a new creation. But, for the Bible says, anyone who believes in eternal life, once a man believes, right away. Eternal life start of his spirit. So eternal life is no longer being gifted to him. He was born with it and into it. He came alive when he received Christ is the same with righteousness. Amen. So ang ganda po ng word na to ni Lord sa verse na to. So katulad po tayo ng nanay, it's when you were born again, katulad po tayo ng when you were born again of your mother, you did not have to receive the gift of
life to become human. You come into the existence with life, the human life, otherwise, you would have been said to be alive. So, yung ano pala, yung galing tayo sa mother, ano na pala tayo, yung gift na tayo, gifted na pala tayo, nung nasa napupunan pa tayo ng ating ina, nang nilabas po tayo. So, ibig sabihin po, tayo ay already received the righteousness na gift ni God. Amen. So therefore legally the whole world has been given the gift of righteousness. It is the gift that when received enables one to stand in the presence of God without guilt, fear, and priority, condemnation. Anyone who received this gift is saved. Amen. Hallelujah. So, ano ba talaga ang dapat nating gawin na we already received the gift of God? So, ano ba ang dapat nating lakaran? So, sa verse na ito ay may nireveal sa akin ni God na dapat lang tayo, we are always walk with God na naayon sa kanyang kalooban. Kasi dati ako kasi sa sarili ko, dati pag yung may gusto ako, na gusto kong pinipilit ko, pero yun pala ay nasasad din ako dahil hindi naman naging totoo yung gusto ko. Pero now, as for myself na nagiging born again na ako, create a new creation nagiging new creation na ako, ay inaayon ko po sa Lord kung ano pong kailangan o mga plano ko at pinagpipray ko po yon. At yun po, until now, I am very blessed at nilalakaran ko po ang kalooban ng Diyos kung ano pong gusto niya sa buhay ko at sa pamilya ko. So, namumuhay po tayo sa salita ng Diyos everyday at iwasan po nating magkakasala. Kasi hindi naman tayo perfect na katulad ni Lord. Kasi si Lord lang talaga ang pure righteousness. Pag perfect naman tayo, nakikita naman yun, pag hindi naman tayo perfect, kasi minsan nagkakasala talaga tayo. And sa ating pagkakasala, dahil po ay born again na po tayo, yung konsensya po natin ay alam na po natin ang tama at mali at humihingi po tayo ng kapatawaran kay God. At yun po ay makikita na being a Christian. Amen. So, ayun po. Thank you, Lord. Hallelujah. So, tayo po ay mag-pray. Dear Father, thank you for the life of the glory and dominion I have in Christ. Thank you for the ministry of the Holy Spirit in me. I have the ability to think right, do right, and produce fruits and work of the righteousness. And I reign in life through Christ daily. Amen. Thank you, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon, and for our further studies, Romans 5:12-19 and Romans 5:6. And sa gusto pong mag-aaral for the one-year Bible reading, you can read Luke chapter 1 verse 1-25 and Deuteronomy 3-4. For the 2-year Bible reading naman, you can read the Acts 27 verse 22-4 and Psalm 78. Amen. Thank you po. At thank you po sa lahat ng nanonood sa FB Live at thank you po kay Pastor Chris. Thank you Pastor Chris and thank you for the viewers of watching in Facebook and FB Live. See you tomorrow po at 6 a.m. morning devotion and 6 p.m. evening devotion. And God bless po. Shalom, shalom.